Bukod sa mga larawan, gumagawa rin ng ingay ang artificial intelligence o AI sa industriya ng musika. Kaya kaya nitong makalikha ng mga awitin at gumaya ng boses at estilo ng pagkanta. Bagay na tila nagiging tinik sa lalamunan ng ilang musikero. Sa ikalawang bahagi ng aming special report, Artificial Obra, alamin kung paano nakikipagsabayan ng mga nasa industriya ng musika sa paglaganap ng AI sa kanilang larangan. Trending online ang awiting ito. Naging soundtrack ng mga post at dulot ay kilig at hugot. Bagay sa Gen Z feels ng Gen Z ring OPM band na Fitter Karma. Katas siya ng hard work namin like since college. Sobrang grateful ako sa fan kasi sila yung dahilan kung bakit malayo narating ang music namin. Ngunit sa kanilang papausbong na karera sa musika, may maaga ng banta. Sino ba ako para mapansin mo? Ang pangungopya ng AI na nauuso ngayon sa ilang mga sikat na kanta. Nakakatakot kasi medyo tulog tao siya. Pwedeng mapagkamala na totoo yun. Ganun. If someone will search on a music platform for the very first time, baka yun yung mapakinggan nila instead of the original one. Hello, ba't papakinggan mo? Dito naman kami. Baka raw matabunan o basta na lang manakaw ang musika nilang pinaghirapan ng ilang taon. Pinagtatrabahuan mo yung art, tas biglang may AI na lang na sobrang dali lang gawin. Sobrang dali lang nilang i-upload. Paano pa kaya ang mga artist sa underground circuit? Gaya ni Tom Tagra. Musician, composer at vocalist. Sa palaran ng araw mapakinggan, ipagkakait pa ng AI ang pagkakataong mapansin silang mga totoong manlilikha. Sana maisip nila na sa paggawa nila ng AI music, yung mga pangarap ng mga songwriters everywhere ay naapektuhan din. Oo nga't madali lang magaya ng AI ang tunog ng tao, pero hindi raw makokopya ng AI ang emosyon ng musika, lalo na sa live performance. Mahalaga yung emotions at personal experience sa pagsusulat. In that sense, magkakaroon ka ng inspiration to write songs. Never naman tutugtog yung AI ng live in front of you at mararamdaman mo yung same na emotions. Ito rin ang posisyon ng PhilSCAP o Philippine Society of Composers, Authors, and Publishers. Generative AI can mimic human works because they were trained on human works. There is something that AI machines could not take away from your work, and it is lived experience. Tagalikhaman o tagapakinig, pinadali at pinalawak ng teknolohiya ang ating pagyakap sa musika. Pero ang tunay na magpapayabong dito ay ang pagtangkilik sa mga musikerong batid, ang lapat at sukat ng tono at titik para iparamdam ang himig at damdamin ng awitin. If you are using prompts, meaning you're telling the AI, can you make a song in the style of ABC? That is called fully generated AI work, and it doesn't have copyright. Kasi under our law, only natural persons can be authors, and only authors can have copyright. So if it's coming from a machine, it doesn't have any copyright. Isang sining na patuloy na nililinang ng mga veterano at maging mga baguhan sa larangan. Suportahan mo yung mga kaibigan mo na nag-start pa lang gumawa ng music. Eh malay mo, siya na yung susunod na greatest hit.